Talagang nakakapanindig balahibo ang ginawa ng lalaking ito na matapos itapon sa kalsada ang kanyang asawa at may sakit na anak para sa ibang babae, ay nakuha pang bumalik para agawin ang kaisa-isang lupang natitira sa kanila. Ang masakit pa rito, pati ang sarili niyang anak ay ginamit niyang banta para lang makuha ang titulo ng lupa na pambayad sa kanyang mga utang. Hindi ko akalain na may amang kayang itapon ang kanyang delikadesa at dangal para lang sa pera at sa kulasising wala namang ibang ginawa kundi ang mang-insulto. Makinig muna kayo sa akin dahil hindi ko talaga matanggap ang nalaman ko tungkol sa ginawa niya sa sarili niyang pamilya. Isang nakabibinging pagbagsak ng maleta ang yumanig sa buong sala, kasunod ng pagkalat ng mga nakatuping damit sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Napapikit si Joanna nang mariin ang kanyang dibdib ay tila hinihiwa ng isang di nakikitang patalim habang pinagmamasdan ang mga personal niyang gamit na tinatrato na parang mga basurang walang halaga. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Nakatayo si Dennis sa kanyang harapan. Ang mukha nito na dati ay laging maaliwalas at puno ng pagsinta ay ngayon ay nababalot ng matinding puot at panlalamig. Sa likuran ng kanyang asawa ay nakatayo si Desiree. Ang babaeng iyon ay ang pinagkakatiwalaang sekretarya ni Dennis sa kumpanya, ngunit ngayon ay ang mismong anino na sumira sa kanyang pamilya. Nakahalukip-kip si Desiree, nakasuot ng isang masikip na pulang bestida na tila isang mapangahas na deklarasyon ng kanyang tagumpay. Isang mapangutyang ngiti ang nakaguhit sa mga labi ng babae habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng mundo ni Joanna. Walang anumang panginginig sa boses ni Dennis nang sabihin itong tapos na ang lahat sa kanila. Mariin itong ipinahayag na pagod na siyang magpanggap na masaya sa isang pamilyang wala ng patutunguhan. Ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang negosyo ay nakabaon sa utang at si Desiree lamang ang kaisa-isang taong nakakaintindi sa kanyang mga pinagdadaanan. Nang walang pag-aalinlangan, inutos ni Dennis na lisanin na ni Joanna at ng kanilang 7 taong gulang na anak na si Zeke ang bahay bago pa tuluyang maubos ang kanyang pasensya. Mariing kinagat ni Joanna ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo. Pinigilan niya ang sariling humikbi. Naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa. Sinubukan niyang magsalita, tinatanong kung paano nagawa ni Dennis na itapon ang 7 taon nilang pagsasama, lalo na para sa kapakanan ng kanilang inosenteng anak. Ngunit bago pa man siya makatapos ng isang buong pangungusap, tinaasan lamang siya ng kilay ni Desiree. Dahan-dahang lumapit ang babae at buong pagmamalaking inikot ang kanyang braso sa braso ni Dennis. Sumagot si Dennis nang may diin at pagkayamot. Sinabi nitong hindi na kailangan pang magdrama dahil hindi na magbabago ang kanyang isip. Sa halip na makipagtalakan, iminungkahi ni Dennis na umuwi na lamang si Joanna sa lumang probinsya sa Quezon sa bahay na ipinamana ng yumao nitong tiyahin na si Rosario. Ayon kay Dennis, ang nabubulok na bahay na iyon ay mas babagay sa katayuan ngayon ni Joanna. Isang matalim at puno ng hinanakit na titig ang iginanti ni Joanna sa kanyang asawa. Hindi na niya kailangan pang magmakaawa sa isang taong bulag sa sariling kasakiman. Lumingon siya patungo sa itaas ng hagdan at doon niya nakita si Zeke. Nakatayo ang bata, mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang sketchbook sa kanyang dibdib. Ang maliliit na mata ng kanyang anak ay nanlalaki sa takot at kalituhan sa mga nangyayari. Mabilis na naglakad si Joanna patungo sa hagdan at binuhat ang kanyang anak gamit ang kanyang kanang braso. Ibinulong niya sa bata na magiging maayos ang lahat. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, hinila niya ang sirang maleta. Ang bigat ng bagahe ay walang sinabi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang bumukas ang malaking pintuan at humakbang siya palabas ng kanilang bakuran, sinalubong siya ng mabigat at mainit na hangin ng hapon. Ngunit mas mabigat ang mga palihim na tingin ng kanilang mga kapitbahay. Nakita ni Joanna ang ilang mga ginang na nakadungaw mula sa kani-kanilang mga rehas nagbubulungan habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Ang matinding hiya ay tila tumutupok sa kanyang balat. Alam niyang sa mga oras na iyon siya ang naging sentro ng usap-usapan ng asawang iniwan at ipinagpalit sa mas bata at mas ambisyosang babae. Ngunit dahil karga niya si Zeke, itinaas ni Joanna ang kanyang noo. Tinapakan niya ang kanyang sariling paghihinagpis at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa buhay na minsan niyang tinawag na tahanan.
Ang biyahe sa pampasaherong bus patungong probinsya ng Quezon ay tila isang parusa na walang katapusan. Ang bawat pag-ugoy ng lumang sasakyan sa malubak na kalsada ay nagpapabigat sa isip ni Joanna. Sa labas ng bintana ang kalangitan ay unti-unting nagdilim kasabay ng pamumuo ng mabibigat at maiitim na ulap na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nakasandal ang ulo ni Zeke sa balikat ni Joanna. Napansin ng ina na kanina pa walang kibo ang bata, isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil madalas itong magkwento tungkol sa mga iginuhit nito. Nang dumampi ang palad ni Joanna sa noo at leeg ng anak, isang matinding kaba ang sumakop sa kanyang dibdib. Ang balat ng bata ay nagliliyab sa sobrang init. Nagsimulang bumuhos ang ulan, walang awang hinahampas sa mga salamin ng bus. Nang tuluyang makababa sila sa isang madilim at maputik na kalsada sa probinsya ang paligid, ay halos hindi na maaninag sa lakas ng ulan. Ibinaba ni Joanna ang kanyang maleta at hinubad ang kanyang sariling jacket upang ibalot kay Zeke. Binuhat niya muli ang bata at nagsimulang maglakad sa gitna ng baha, habang ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na paglalakad, natanaw niya ang bahay na bato na ipinamana ni Tia Rosario. Bumungad sa kanila ang isang malaking istruktura na gawa sa lumang kawayan kahoy at malalaking bato na nababalot ng lumot. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay sira-sira na, at ang malaking pintuan ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Tinulak ni Joanna ang mabigat na pinto gamit ang kanyang balikat. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng matapang na amoy ng alikabok amag at lumang kahoy. Walang kuryente sa buong barangay dahil sa bagyo. Ang tanging liwanag na nagpapakita sa kalagayan ng bahay ay nagmumula sa mga matatalim na kidlat na paminsan-minsang pumuhihiwa sa madilim na kalangitan. Dali-dali niyang inihiga si Zeke sa isang lumang bangko na gawa sa nara. Nagsimula ng manginig ng matindi ang bata at nagsasalita ng mga salitang hindi na maintindihan dahil sa taas ng lagnat. Sa pagkakataong iyon, gumuho ang lahat ng tapang na pilit itinatayo ni Joanna buong araw. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa malamig at maalikabok na sahig. Tumingala siya sa madilim na kisame at kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Umiyak siya ng buong pait, isang pagtangis na walang anumang tunog kundi ang panginginig ng kanyang mga balikat. Desperado siya sugatan ng puso at basang-basa sa ulan habang sa harapan niya ay ang nag-iisang dahilan kung bakit kailangan pa niyang mabuhay isang anak na ngayon ay nakikipaglaban sa matinding sakit sa gitna ng kawalan. Hindi maaaring sumuko si Joanna. Iyon ang paulit-ulit na bulong ng kanyang puso habang nakatitig sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Walang sino man ang tutulong sa kanila kung hindi siya mismo ang gagawa ng paraan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad at kinumutan ng makapal si Zeke. Mayroon siyang nakitang maliit na klinika sa sentro ng barangay nang dumaan sila kanina at doon niya kailangang dalhin ang kanyang anak. Binuhat niya muli si Zeke, yakap na yakap sa kanyang dibdib. Habang lumalabas sila sa pintuan ng bahay na bato, sinalubong sila ng rumaragas ang ulan at ng malakas na hangin na humihiwa sa kanyang balat. Ang bawat paghakbang niya sa maputik na daan ay mabigat. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang mahabang oras na nagpapalala sa kanya na ang buhay ng kanyang anak ay nasa bingit ng panganib. Ngunit ang init ng katawan ni Zeke na nakadikit sa kanya, ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa wakas, matapos ang isang mahabang paglalakad, natanaw niya ang isang maliit na gusali sa dulo ng kalsada na may mahinang ilaw sa labas. Tumakbo siya ng buong lakas, ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman. Nang makarating siya sa harap ng pintuang gawa sa kahoy sunod-sunod at malalakas na katok ang ginawa niya. Humingi siya ng tulong nang may pag-iyak sa kanyang boses, umaasa na sana ay may makarinig sa kanya sa gitna ng matinding bagyo. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Isang lalaki ang lumitaw, may hawak na isang gasera. Siya ay may matipunong pangangatawan, ngunit ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala, may halong malalim na kalungkutan. Siya si Anthony, ang doktor ng bayan, ang tanging pag-asa ni Joanna sa oras na iyon. Agad na nakita ni Anthony ang kalagayan ng bata. Walang maraming tanong, inalalayan niya si Joanna papasok at mabilis na inihiga si Zeke sa isang malinis na higaan sa loob ng klinika. Kumuha siya ng isang thermometer at idinikit sa kilikili ng bata.
Nagsimula siyang kumilos ng mabilis at propesyonal na tila sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang first aid kit, nagkabit ng suwero sa braso ni Zeke at naglagay ng basang bimpo sa noo ng bata. Nakatayo lamang si Joanna sa isang sulok, nanginginig sa lamig at pagod. Basang-basa ang kanyang damit, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Anthony, pinagmamasdan ang bawat galaw ng lalaki. Sa kanyang puso bumuo ang isang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Ang presensya ng doktor ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na magiging maayos ang lahat. Matapos ang halos isang oras, bumaba na ang temperatura ni Zeke. Nakatulog na ito ng mahimbing, ang kanyang paghinga ay regular na. Humarap si Anthony kay Joanna, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may bahid ng ginhawa. Inabutan niya si Joanna ng isang tuyong tuwalya at isang tasa ng mainit na kape. Nagpakilala ang lalaki at tinanong kung saan sila galing sa ganitong oras ng gabi. Ipinaliwanag ni Joanna ang kanilang sitwasyon, na sila ang bagong may-ari ng lumang bahay na bato na ipinamana ng yumao niyang tiyahin na si Rosario. Napansin ni Joanna na may nagbago sa ekspresyon ni Anthony nang marinig ang pangalan ng kanyang tiyahin. Isang bahagyang kurap sa mga mata at pagkatapos ay bumalik sa dating ekspresyon. May gusto itong sabihin, ngunit pinili nitong manahimik. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nangyaring bagyo. Ang langit ay asul na asul at ang hangin ay sariwa at presko. Nagising si Zeke na masigla na muli at nagpresenta si Anthony na ihatid sila pabalik sa bahay na bato. Hindi lang iyon, tumulong pa ang doktor sa paglilinis ng mga alikabok at pag-aayos ng mga sirang bintana. Ang presensya ni Anthony ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Joanna. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding sakit na idinulot ni Dennis, nakaramdam siya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Habang nagwawali si Joanna sa labas ng bahay, naglalaro naman si Zeke sa isang silid na tila dating silid aklatan. Punong-puno ito ng mga lumang libro, mga maalikabok na kuwadro at mga antigong kasangkapan. Sa kagustuhang abuti ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakapatong sa ibabaw ng mataas na estante, hindi sinadyang nasagi ni Zeke ang isang malaking nakasabit na painting. Bumagsak ang kuwadro sa sahig at isang matinding ingay ang yumanig sa buong bahay, kasabay ng pagbasag ng salamin nito. Agad nang tumakbo si Joanna at Anthony patungo sa silid, na abutan nilang nakaupo sa sahig si Zeke, nanlalaki ang mga mata sa takot. Niyakap ni Joanna ang bata upang siguraduhin na hindi ito nasugatan. Habang pinupulot ni Anthony ang mga piraso ng salamin at kahoy, may napansin itong isang lumang sobre na nakatago sa likuran ng mismong canvas ng painting. Kinuha ito ni Anthony at iniabot kay Joanna. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka. Mabagal na inabot ni Joanna ang lumang sobre mula sa kamay ni Anthony. Ang papel ay naninilaw na sa tagal at ang selyo ay bahagyang kumalas na. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, ang kanyang puso ay kumakaba. Lumabas mula rito ang isang sulat na nakasulat sa pinong kaligrapya, ang bawat letra ay maingat na iginuhit. Nakita ni Joanna ang pirma sa ilalim, Rosario. Ito nga ang sulat ng kanyang tiyahin. Umupo siya sa isang lumang upuan, habang nakatayo si Anthony sa kanyang tabi, tahimik na naghihintay. Ibinuhat ni Joanna si Zeke at pinaupo ito sa kanyang kandungan, yakap-yakap. Nagsimula siyang basahin ng sulat, ang bawat salita ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Mahal kong Joanna, kung nababasa mo ito marahil, ay wala na ako sa mundong ito. Alam kong magugulat ka, ngunit mayroong isang mahalagang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa lupain na ito. Hindi lamang ito isang simpleng mana. Ito ay isang kayamanan na pinoprotektahan ko sa mahabang panahon mula sa kasakiman ng mga tagalungsod. Hindi pera ang kayamanan na ito, kundi isang kasaysayan na may malalim na ugat. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay pag-aari ng isang marangal na pamilya, ang mga De La Cruz. Ang bahay na bato na iyong tinitirahan ay ang puso ng kanilang malawak na lupain. Ngunit matapos ang mga digmaan at pagbabago sa pamahalaan, marami ang nawalan ng karapatan sa kanilang mga ari-arian. Ang pamilya De La Cruz ay nagtago ng isang mahalagang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa mula pa sa panahon ng mga Kastila, na magpapatunay ng kanilang tunay na pagmamay-ari sa buong lawak ng lupain sa paligid ng lawa. Itinago ko ang titulo de Information Possessoria na ito, kasama ang iba pang mga mahahalagang kasangkapan at alahas, sa ilalim ng matandang puno ng balete malapit sa batis.
Ito ang puno na may pinakamalaking ugat malapit sa bato na may inukit na krus. Tandaan mo 3 hakbang mula sa malaking ugat sa silangan. Doon mo makikita ang nakatagong baul. Ang mga tagalungsod ay darating. Pilit nilang aagawin ang lupain na ito gagamitin ang kanilang kapangyarihan at pera. Ngunit ang titulo de informasyon posesorya ang tanging magpapahinto sa kanila. Gamitin mo ito ng matalino, Joanna, para sa iyo at sa iyong anak. Protektahan mo ang lupain na ito, ang kasaysayan nito, at ang mga taong naninirahan dito. Naway gabayan ka ng Diyos. Nagmamahal, Tia Rosario. Pagkatapos basahin ng sulat, nakaramdam si Joanna ng matinding pagkabigla. Hindi niya sukat akalain na ang lupain na ipinamana sa kanya ay may ganoong kalaking halaga. Tumingin siya kay Anthony na may parehong pagtataka sa kanyang mga mata. Titulo ng lupa mula pa sa Kastila bulong niya at isang baul na puno ng kayamanan. Sumagot si Anthony ng may malalim na tinig. Sinabi niyang posibleng totoo ang sinasabi ng tiyahin niya. Kung mayroon niyang titulo de informasyon posesorya iyon, ang magpapatunay na ang lupain ay tunay na pag-aari ng pamilya de la Cruz bago pa man dumating ang mga Amerikano at itatag ang kasalukuyang sistema ng land registration. Idinagdag pa niya na ang mga dokumentong iyon ay maaaring maging susi sa pagpigil sa mga planong pagpapagawa ng resort sa lugar. Dali-daling lumabas si Joanna, kasunod sina Anthony at Zeke. Walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Kailangan niyang hanapin ang baul na iyon. Tumakbo sila patungo sa batis kung saan naroroon ang matandang puno ng balete. Ang puno ay malaki, ang mga ugat ay nakalatag sa lupa na tila mga higanteng ahas. Hinanap ni Joanna ang batong may inukit na krus, at nang makita ito, sinimulan niyang bilangin ang 3 hakbang mula sa malaking ugat sa silangan gaya ng sinabi sa sulat. Ito na. Sigaw ni Joanna nang makaramdam ng matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Mabilis na kumuha si Anthony ng pala at sinimulan nilang hukayin ang lupa. Si Zeke naman ay abala sa pagmamasid sa kanilang ginagawa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkasabik. Matapos ang ilang minuto ng paghuhukay, lumabas ang isang lumang baul na gawa sa matigas na kahoy. Pinaghirapan nilang buksan ang baul. Nang tuluyan itong mabuksan, bumungad sa kanila ang isang tumpok ng mga lumang dokumento na nakabalot sa parchment at sa ilalim nito ay naroroon ang kumikinang na mga alahas. May perlas na kuwintas, mga hikaw na may esmeralda at iba't ibang uri ng singsing. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang malaking papel na may selyo ng pamahalaan ng Espanya. Ito ang titulo de informasyon posesorya. Ito ang titulo, bulong ni Joanna, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Ito ang magpapatunay na sa atin ang lupaing ito. Napansin ni Anthony ang isang maliit na detalye sa ibaba ng dokumento. Isang selyo ng isang lokal na pamilya. Iyon ay ang pamilya de la Cruz. Ayon sa kanya, ang mga de la Cruz ay ang tunay na may-ari ng buong lugar na iyon. Ang bahay na bato ay isa lamang sa mga ari-arian ng pamilya de la Cruz. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Mula sa dulo ng kalsada, isang itim na SUV ang mabilis na papalapit, naglalabas ng makapal na alikabok. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng bahay na bato. Nagkatinginan si Joanna at Anthony. Sa kanilang mga mata, pareho nilang nabasa ang iisang tanong. Sino kaya iyan? Ngunit sa loob-loob ni Joanna, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng matinding kaba. Kilala niya ang sasakyang iyon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Joanna nang makita niya ang pamilyar na itim na SUV na huminto sa tapat ng bahay na bato. Hindi na niya kailangan pang hulaan kung sino ang dumating. Naramdaman niya ang matinding pagkabog ng kanyang puso habang mariin niyang yakap si Zeke. Si Anthony naman ay agad na isinilid ang baul at mga dokumento sa isang sako at itinago sa likod ng malaking ugat ng puno ng balete na tila sanay na sa pagtatago ng mga lihim. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Bumaba mula roon si Dennis, may malaking ngiti sa kanyang labi na tila pinipilit. Lumakad siya ng may kumpiyansa, ang kanyang suot na mamahaling barong ay tila nagpapahiwatig ng kanyang mataas na estado sa buhay. Sa kanyang likuran, bumaba rin si Desiree, may suot na isang masikip na cocktail dress at mga matataas na stiletto. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng mapangutiang tingin at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti na tila nagsasabing, "Nandito na ako at wala kang magagawa." "Joanna, anak ko,"
Sigaw ni Dennis at dali-dali niyang nilapitan si Zeke. Niyakap niya ang bata nang mahigpit na tila isang nagmamahal na ama na matagal nang hindi nakita ang kanyang anak. Ngunit para kay Joanna ang bawat galaw ni Dennis ay isang pilit na pagganap, isang maskara na pilit na isinusuot upang itago ang kanyang tunay na hangarin. Kumusta kayo dito sa probinsya? Tanong ni Dennis, ang kanyang tinig ay matamis ngunit may halong pagka-artipisyal. Nag-aalala ako sa inyo, lalo na sa kalusugan ni Zeke, kaya't napagdesisyonan kong dalawin kayo. Nilingon niya si Anthony na tahimik na nakatayo sa tabi ni Joanna. Nagpakilala si Anthony bilang doktor ng barangay at sinabing inalagaan niya si Zeke nang magkasakit ito. Isang pilit na ngiti ang iginanti ni Dennis, ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang tinitignan si Anthony mula ulo hanggang paa. Napakabait naman ng doktor na ito, sarkastikong sabi ni Dennis. Saan ka galing, Anthony? Sa isang medical school o sa isang herbalist na kurso? Nanatiling kalmado si Anthony. Sinagot niya si Dennis nang walang anumang bakas ng galit na sinabi nitong mayroon siyang diploma mula sa isang kilalang universidad sa medisina. Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa ganitong paraan na tila nagpapalitan ng matatalim na salita sa ilalim ng kanilang mga tinig. Pumasok sila sa loob ng bahay na bato. Habang naglalakad, pilit na pinagmasdan ni Desiree ang bawat sulok ng bahay. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na maaaring itinatago ni Joanna. Nakita ni Joanna ang pag-ikot ni Desiree sa bawat silid, ang paghawak nito sa mga lumang kasangkapan at ang mapanuring tingin nito sa bawat detalye. Napakaluma ng bahay na ito, bulong ni Desiree kay Dennis, ngunit sapat ang lakas ng boses upang marinig ni Joanna. Sa tingin mo, mayroon pa bang halaga ang mga gamit na ito? Pinilit ni Joanna na manahimik. Naramdaman niya ang matinding galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya si Desiree na tila naglalakad sa sarili niyang bahay, ang kanyang mga mata ay tila nang iinsulto. Sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili, pilit na inaalala ang payo ng kanyang tiyahin na manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Ngunit hindi pa rin natapos doon. Naglakad si Desiree patungo sa kwarto ni Joanna at ni Zeke. Wala itong pahintulot na pumasok, ngunit ipinagpatuloy nito ang pagpasok. Agad itong dumiretso sa isang lumang aparador, binuksan ng drawer at kinuha ang isang antik na kuwintas na may perlas, ang kuwintas na nakuha ni Joanna sa baul at pilit na itinago. Napakaganda naman ito, sabi ni Desiree, at isinuot pa sa kanyang sariling leeg ang kwintas. Isang matandang gintong kwintas. Sa tingin mo, nagkakahalaga ba ito ng malaki? Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Joanna. Naramdaman niya ang matinding galit na umakyat sa kanyang ulo. Ang bawat sandali ng kanyang pagtitiis ay tila umabot na sa sukdulan. Humarap siya kay Desiree, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Kung minsan ang pagiging mahinahon ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ng unti-unting pagpapakulo ng lason sa kalooban. May mga babaeng sa ngalan ng pagmamahal at pamilya ay handang tiisin ang bawat pananakit, bawat pangungutya, bawat pagtataksil. Umasa sila na ang pagtanggap at pagpapatawad ay magliligtas sa anumang natitirang bahagi ng pagmamahalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang ang kasakiman at kataksilan ay hindi sumusuko sa kabaitan. Sa halip, ito ay lalong lumalason sa bawat sulok ng kanilang mundo hanggang sa maubos na ang anumang nalalabi nilang kapayaan. Ang pinakamahal na aral ay natutunan lamang sa sandali ng matinding kirot, walang lugar para sa mga mahina sa mundo ng mga gutom sa kapangyarihan at pag-aari. Ang bawat pagpapabaya sa sarili ay tila pag-aanyaya sa isang buwitre upang unti-unting kainin ang iyong natitirang dignidad. Isang matinding init ang biglang gumapang sa buong katawan ni Joanna nang makita niya ang kuwintas sa leeg ni Desiree. Ang perlas na iyon na minanapan niya sa kanyang tiya Rosario at simbolo ng katatagan ng kanilang angkan ay tila isang palamuti sa isang magnanakaw. Tila nanahimik ang buong mundo sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis at lahat ng pighati na kanyang kinimkim sa mga nagdaang araw ay biglang sumiklab na parang isang bulkan. Sa isang tinig na mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal, nagsalita si Joanna. Hubarin mo yan! Itinaas ni Desiree ang kanyang kilay, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mapang-insultong ngiti.
Hinawakan niya ang kwintas at pinarangalan ito sa kanyang leeg. Bakit, tanong niya nang may pang-aasar? Mas bagay ba sa'yo sa luma mong damit at sa amoy probinsya mong buhay? Tingnan mo ang sarili mo, Joanna. Isa kang talunan. Isang probinsyana na naiwan sa isang nabubulok na bahay. Ang bawat salita ni Desiree ay tila isang matulis na patalim na tumusok sa puso ni Joanna. Ngunit sa halip na masaktan ang naramdaman niya ay isang matinding galit. Ang galit ng isang ina na ipinagtatanggol ang kanyang anak at ang galit ng isang babaeng ipinaglalaban ang kanyang dignidad. Hindi na napigilan ni Joanna ang sarili. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, hinablot niya ang tasa ng mainit na kape na nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng aparador, at buong puwersa niyang isinaboy ang mainit na likido sa mukha ni Desiree. Isang matinis na sigaw ng sakit at gulat ang kumawala mula kay Desiree. Napakapit siya sa kanyang mukha, ang balat ay namumula na sa init ng kape. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng maitim na likido. Sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang pagiging sopistikada. Ang tanging natira ay ang itsura ng isang taong nasasaktan at napapahiya. Puno ng galit ang mga mata ni Dennis. Nilapitan niya si Joanna at malakas itong itinulak sa balikat. Ano ang ginagawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nawala ng balanse si Joanna at bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang braso ay tumama sa matigas na kahoy ng isang lumang silya at isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Bago pa siya makabangong, hinawakan ni Dennis ang kanyang braso at pilit siyang itinayo. Baliw ka na ba? Patuloy na sigaw ng lalaki habang inaalog-alog siya. Isang malakas na iyak ang kumawala mula kay Zeke na nakatayo sa may pintuan at nasasaksihan ng lahat. Tumakbo ang bata at niyakap ang mga binti ng kanyang ina. Sumisigaw na tigilan na ng kanyang ama ang pananakit. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Anthony, ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga panga ay nag-iigtingan. Nakita niya ang kalagayan ni Joanna na hawak ni Dennis at ang umiiyak na si Zeke na nakayakap sa ina. Walang anumang pag-aalinlangan, mabilis niyang hinawakan si Dennis sa braso at mariin itong itinulak palayo kay Joanna. Napaurong si Dennis, nagulat sa biglaang pagdating at lakas ni Anthony. Nagharap ang dalawang lalaki, ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sa wakas si Dennis ang unang sumuko. Binitawan niya si Joanna at lumapit kay Desiree na patuloy pa rin sa pag-inda sa sakit. Bago sila umalis, humarap si Dennis kay Joanna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Isang malamig at nakakakilabot na tinig ang kanyang binitawan. Ibibigay mo sa akin ang titulo ng lupa, Joanna. Nanggigigil na sabi ni Dennis, bawat salita ay may diin. Kung hindi, sisiguraduhin kung hindi mo na makikita pa si Zeke habang buhay. Pagkasabi niyong, hinila niya si Desiree palabas ng silid, palabas ng bahay. Narinig ni Joanna ang malakas na pag-andar ng makina ng kanilang sasakyan at pagkatapos ay ang mabilis nitong pag-alis. Naiwan si Joanna na nakatayo, nanginginig ang buong katawan. Niyakap niya ng mahigpit si Zeke na patuloy pa rin sa pag-iyak. Lumapit si Anthony sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa isip ni Joanna, paulit-ulit na umuulit ang mga huling salita ni Dennis. Isang banta na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang banta na handa niyang labanan hanggang sa kanyang huling hininga. Matapos ang maingay na pag-alis ng sasakyan ni na Dennis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay na bato. Nakatayo pa rin si Joanna sa gitna ng silid, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at takot. Mahigpit niyang niyakap si Zeke na patuloy pa ring humihikbi sa kanyang bisig. Ang mga huling salita ni Dennis ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang malamig na pangako na handang gawin ng lalaki ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Lumapit si Anthony sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan niyang hinawakan si Joanna sa braso at inalalayan silang umupo sa isang lumang silya. Kumuha siya ng isang basong tubig at inabot ito kay Joanna, ngunit ang panginginig ng kamay ng babae ay hindi tumigil. Nang makita ni Anthony ang gasgas sa braso ni Joanna mula sa pagkakatulak ni Dennis kanina, kumuha siya ng isang first aid kit. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng gamot ang kanyang mga galaw ay banayad ngunit puno ng pag-iingat. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng hapon, nakita ni Joanna ang isang malalim na kalungkutan sa mga mata ni Anthony. Isang kalungkutan na tila mas malalim pa kaysa sa sarili niyang pinagdadaanan. Hindi ko hahayaang saktan ka nila, Joanna.
Mahinang sabi ni Anthony, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang kunin nila sa iyo ang iyong anak. Sa mga salitang iyon, tila may isang bagay na nabasag sa loob ni Joanna. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Umiyak siya nang walang tigil, ang lahat ng sakit na kanyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi, isang taong handang tumayo sa kanyang tabi sa gitna ng unos. Upang maibaling ang kanilang atensyon, ikinuwento ni Anthony ang sarili niyang nakaraan. Ibinahagi niya ang kwento ng kanyang asawa at anak na namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Mula noon, iniwan niya ang kanyang magandang buhay sa lungsod at piniling manirahan sa probinsya upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kalikasan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang may mangyaring masama sa mga taong mahalaga sa kanya. At sa mga oras na iyon, ang mahalaga sa kanya ay sina Joanna at Zeke. Nang kumalma na si Joanna, nagpasya silang kumilos. Kailangan nilang patunayan na ang titulo de informasyon posesorya ay tunay at may bisa. Nagtungo sila sa munisipyo, dala-dala ang mga lumang dokumento. Sa loob ng opisina ng Land Registration Authority, isang matandang empleyado ang tumingin sa kanilang mga dala. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri sa mga lumang talaan, kinumpirma ng empleyado na ang dokumento ay tunay. Ngunit ayon sa kanya, mahirapan silang patunayan ang pagmamay-ari dahil ang lupain ay nakalista bilang unclaimed property matapos ang maraming taon. Idinagdag pa niya na mayroon ng isang malaking kumpanya ang nag-apply para bilhin ang buong lupain, isang kumpanya na nagbabalak magtayo ng isang malaking casino resort. Habang papalabas sila ng munisipyo, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Isa sa kanila ang lumingon kay Joanna at Anthony, ang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila na nakatunghay sa kanyang biktima. Naroon ang pangalan ng kumpanya sa kanilang mga ID, La Vida Resort and Casino. Ito na ang kumpanyang tinutukoy ng empleyado. Sa kanilang pag-uwi sakay ng lumang pickup ni Anthony, isang motorsiklo ang biglang sumulpot mula sa likuran. Mabilis itong umabot sa kanilang gilid, at sa isang iglap, isang malaking bato ang inihagis ng sakay nito sa salamin ng kanilang sasakyan. Isang malakas na pagbasag ang yumanig sa buong pick-up. Ang salamin sa harap ay nagkapira-piraso at ang mga bubog ay kumalat sa loob. Mabilis na iniliko ni Anthony ang manibela upang iwasan ang motorsiklo. Muntik na silang mahulog sa isang maliit na bangin sa gilid ng kalsada. Nang makabawi sila, mabilis na pinaharurot ng mga sakay ng motorsiklo ang kanilang sasakyan at nawala sa dilim. Naiwan si Joanna at Anthony na nanginginig sa takot. Niyakap ni Joanna si Zeke na umiiyak sa takot dahil sa nangyari. Sa mga oras na iyon, naging malinaw kay Joanna ang lahat. Hindi lamang pera ang habol ni Dennis. Mayroong mas malaking puwersa sa likod nito, isang puwersa na handang gumamit ng dahas para makuha ang kanilang gusto. At sa gitna ng lahat ng ito, si Joanna at ang kanyang anak ay nasa pinakadelikadong sitwasyon ng kanilang buhay. Sa gitna ng kadiliman at ng nagkalat na bubog sa loob ng pick-up, isang malalim na katahimikan ang namayani. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Zeke ang maririnig. Niyakap ni Joanna nang mahigpit ang kanyang anak, ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Ang takot na kanyang naramdaman kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagong emosyon at isang matinding galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit ng isang asawang pinagtaksilan, kundi galit ng isang ina na nakitang nasa panganib ang kanyang anak. Kailangan nating bumalik sa bahay, mahinang sabi ni Anthony, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang manibela. Nang mahigpit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa daan na tila nagbabantay sa anumang panganib na maaaring sumunod. Habang nagmamaneho sila pabalik, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng lumang pickup at ang pag-iyak ni Zeke. Sa isip ni Joanna, naglalaro ang isang madilim na katotohanan, handang pumatay si Dennis o ang mga taong nasa likod niya para lamang makuha ang lupain. Ang dating takot na kanyang nararamdaman ay nawala na palitan ng isang determinasyon na hindi na siya magpapatalo. Nang makarating sila sa bahay na bato, isang masamang pangitain ang sumalubong sa kanila. Ang malaking pintuan na gawa sa kahoy ay nakabukas ng malapad at ang kandado nito ay sira. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Joanna.
Dahan-dahan silang pumasok sa loob at ang kanilang mga mata ay napuno ng gulat at galit sa kanilang nakita. Ang buong bahay ay tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang mga upuan ay nakatumba, ang mga drawer ay nakabukas, at ang mga laman ay nakakalat sa sahig. Ang mga libro mula sa lumang aklatan ay nagkalat, ang ilan ay punit-punit na. Ang bawat sulok ng bahay ay hinalughog na tila may hinahanap na isang mahalagang bagay. Biglang may narinig silang ingay mula sa itaas. Nagkatinginan si Joanna at Anthony at sa isang iglap tumakbo sila pataas ng hagdanan. Pagdating nila sa ikalawang palapag, nakita nila si Dennis. Hawak niya ng mahigpit sa braso si Zeke na umiiyak at nagsusumigaw. Sa likuran ni Dennis ay may dalawang malalaking lalaki na nakatayo, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang anumang emosyon. "Bitawan mo ang anak ko!" sigaw ni Joanna. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa niya narinig sa kanyang sarili. Ang dating mahinahon na si Joanna ay nawala na palitan ng isang babaeng handang pumatay para sa kanyang anak. Tumingin si Dennis sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ibigay mo sa akin ang titulo, Joanna," mariing sabi niya. "Kung hindi, sasama sa akin si Zeke at sisiguraduhin kung hindi mo na siya makikita pa." "Wala sa akin ang titulo," sigaw ni Joanna, kahit na alam niyang nagsisinungaling siya. "At kahit na nasa akin pa, hindi ko ibibigay sa'yo." "Kung ganoon, paalam na sa anak mo," sabi ni Dennis, at hinila niya si Zeke patungo sa hagdanan. Sa sandaling iyon, tila may isang bagay na pumutok sa loob ni Joanna. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang makapal na piraso ng kahoy na nabaklas mula sa isang sirang upuan, at buong lakas siyang tumakbo patungo kay Dennis. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang sigaw ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang sigaw ng galit, kundi sigaw ng pag-ibig na walang hangganan. Isang malakas na paghampas ng kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang matigas na kahoy ay tumama ng buong lakas sa balikat ni Dennis, na naging dahilan upang mabitawan niya ang braso ni Zeke. Napaatras ang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at sakit. Hindi niya sukat akalain na magagawa iyon ni Joanna. Sa isang iglap, sinugod ni Anthony ang dalawang malalaking lalaki na kasama ni Dennis. Gamit ang kanyang lakas at bilis na patumba niya ang isa sa kanila. Ang isa naman ay sumugod sa kanya. Ngunit mabilis siyang nailagan ni Anthony at sinuntok sa sikmura. Bumagsak ang dalawang lalaki sa sahig, hindi na makatayo. Samantala, tumakbo si Zeke patungo sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. "Huwag niyo pong saktan si Mama," sigaw ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang makabawi sa pagkagulat, sinugod ni Dennis si Joanna. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sampal na iyon ay hindi galing kay Joanna, kundi mula sa isang babaeng hindi nila inaasahang darating. Nakatayo sa may pintuan si Carmen, ang ina ni Dennis. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Siya ay nakasuot ng isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Desiree na tila takot na takot sa nangyayari. "Ano ang ibig sabihin nito, Dennis?" Mariing tanong ni Carmen, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Ito na ba ang klase ng lalaki na pinalaki ko? Isang duwag na nananakit ng babae at kumukuha ng sariling anak." "Mama, hindi mo naiintindihan," pilit na paliwanag ni Dennis, ngunit isa pang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. "Huwag mo akong tawaging mama," sigaw ni Carmen. "Hindi kita anak. Ang anak ko ay isang disenteng tao, hindi isang halimaw na katulad mo." Lumapit si Carmen kay Desiree na nanginginig sa takot. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Carmen ang isang folder at ibinato ito sa mukha ng babae. "At ikaw," sabi ni Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, "akala mo ba ay maluloko mo ako?" Binuklat ni Desiree ang folder at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Naroon ang mga kopya ng mga bank statement, mga peking dokumento at isang ultrasound result. "Nalaman ko ang lahat," patuloy ni Carmen. "Nalaman ko na niloloko mo ang anak ko. Nalaman ko na ninanakawan mo ang kumpanya niya. At nalaman ko na ang batang dinadala mo ay hindi anak ni Dennis, kundi anak ng isang mayamang negosyante na kasosyo niyo sa proyekto ng kasino." Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang matulis na sibat
na tumusok sa puso ni Dennis. Napatingin siya kay Desiree na hindi makapagsalita, ang kanyang mukha ay puno ng kasinungalingan. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Dennis. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya ay isa palang manluloko. Napaluhod si Dennis sa sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala na siyang lakas, wala na siyang kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang isang lalaking wasak na wasak, isang lalaking nilamon ng sarili niyang kasakiman. Sa mundong ito may mga taong handang ipagpalit ang lahat para sa kislap ng ginto at kapangyarihan. Ang pagmamahal ay nagiging isang kasangkapan, ang katapatan ay isang salitang walang kahulugan. Sila ay nagpapakasasa sa kasinungalingan, naniniwala na ang kanilang talino ay sapat na upang paglaruan ang mundo. Ngunit ang kasakiman ay isang lason na hindi lamang pumapatay sa iba, kundi unti-unti ring kumakain sa kaluluwa ng taong nagtataglay nito. At sa huli, kapag ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag at ang lahat ng yaman ay nawala, may iwan silang mag-isa, sa dilim yakap-yakap ang isang kahungkagan na sila mismo ang lumikha. Nang mabunyag ang lahat ng kasinungalingan, isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Si Desiree na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay walang anumang kulay. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod siya at tumakbo palabas ng bahay na tila isang duwag na tumatakas mula sa isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. Hindi na siya lumingon pa. Samantala na natiling nakaluhod sa sahig si Dennis, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Lumapit siya sa kanyang ina, yumakap sa mga binti nito at nagmakaawa na parang isang batang nawawala. "Mama, patawarin mo ako," paulit-ulit niyang sabi, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tumingin si Carmen sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagkadismaya. Ngunit sa halip na tulungan itong tumayo, lumapit siya kay Joanna. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang manugang at buong pusong humingi ng tawad. "Patawarin mo ako, Joanna," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako dahil sa pagkukulang ko bilang isang ina. Ako ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang anak ko." Niyakap ni Carmen si Joanna at si Zeke, isang yakap na puno ng pagsisisi at pangako. Ipinangako niya na hindi na niya hahayaang masaktan pa sila. At sa korte, siya mismo ang tatayong saksi laban sa sarili niyang anak upang siguraduhin na ang hustisya ay mapupunta sa tamang panig. Lumipas ang mga araw at ang kaso ay umabot na sa korte. Dahil sa mga ebidensyang inilatag ni Carmen at sa tulong ng isang magaling na abogado na kinuha ni Anthony, naging pabor kay Joanna ang desisyon ng korte. Ang titulo de informasyon posesorya ay kinilala bilang isang legal na dokumento at ang pagmamay-ari ng lupain ay opisyal na ipinagkaloob kay Joanna. Ang karapatan sa pag-aalaga kay Zeke ay ibinigay din sa kanya ng walang anumang kondisyon. Ang kumpanya ni Dennis ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mga kasosyo ay iniwan siya at ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska upang bayaran ng kanyang mga utang. Sa isang iglap na wala sa kanya ang lahat ng kanyang yaman, ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pamilya. Isang araw, habang papalabas si Joanna mula sa korte, hinarang siya ni Dennis. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay mukhang gusgusin, ng kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Lumuhod siya sa harap ni Joanna, nagmamakaawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. "Joanna, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Alam kong nagkamali ako. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong bumalik sa inyo." Tumingin si Joanna sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit wala na siyang naramdamang galit, wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman niya ay awa. Awa sa isang taong nilamon ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Dennis na nakahawak sa kanya. "Tapos na tayo, Dennis," mahinang sabi niya. "Hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang tanging magagawa mo na lang ay magsimula muli. Para sa sarili mo." Tumalikod si Joanna at nagsimulang maglakad palayo. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay sa kanya sina Anthony at Zeke. Lumapit siya sa kanila. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang naglalakad sila palayo, hindi na niya nilingon pa ang lalaking naiwan sa likuran, ang lalaking naging isang multo na lamang ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng martilyo at lagari ay naging isang pamilyar na himig sa paligid ng bahay na bato. Ang dating nabubulok na bahay ay unti-unting nabubuhay muli.
Ang mga sirang bintana ay napalitan na ng mga bagong kapis, ang mga lumang pader ay pininturahan na ng puti, at ang malawak na hardin ay napuno na ng mga bagong tanim na bulaklak. Sa tulong ng komunidad at ng pondo mula sa lokal na pamahalaan ng bahay na bato ay ginagawang isang maliit na museo at isang isang lugar kung saan ang kasaysayan at kasalukuyan ay magtatagpo. Ang buhay ni Joanna ay nagsimula na ring mamukadkad. Nahanap niya ang kapayapaan sa piling ng kalikasan at sa pagmamahal ng kanyang anak. Si Zeke ay mas naging masayahin at malusog. Ang kanyang mga iginuhit ay hindi na puno ng madidilim na kulay, kundi ng mga larawan ng mga ibon, mga puno at ng malawak na lawa. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda, inabutan ni Anthony si Joanna ng isang maliit na kahon. Para sa iyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Binuksan ni Joanna ang kahon at sa loob nito ay isang simpleng kwintas na may palawit na hugis susi. Isang susi, tanong ni Joanna. Oo, sagot ni Anthony. Isang susi para sa bagong simula. Isang susi para sa isang bagong buhay na sabay nating bubuksan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Joanna ang isang mainit na agos ng pagmamahal sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Anthony at sa unang pagkakataon hinayaan niyang buksan ang kanyang puso sa isang bagong pag-ibig. Hindi ito isang pag-ibig na nagmamadali, kundi isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo sa gitna ng mga pagsubok, isang pag-ibig na matatag at totoo. Nakatayo silang tatlo sa beranda, si Joanna, si Anthony at si Zeke. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa lawa, ang kalangitan ay nag-aalab sa kulay ng ginto at pula. Ang dating wasak na pamilya ay ngayon ay buo na muli, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal na pinagbuklod ng tadhana. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Sa halip, ito ay naging isang paalala ng kanilang katatagan, isang simbolo ng kanilang tagumpay laban sa unos ng buhay. Sa paglalakbay ng buhay, hindi maiiwasan ang mga sugat. May mga sugat na dulot ng pagtataksil, may mga sugat na dulot ng pagkawala, at may mga sugat na tayo mismo ang gumawa. Ngunit ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang mga sugat na ito, kundi sa kung paano natin hinahayaang maghilom ang mga ito. Ang bawat pilat na naiiwan sa ating puso ay isang mapa ng ating mga pinagdaanan at isang testamento ng ating lakas, isang kwento ng ating pagbangon. Ang tahanan ay hindi lamang isang lugar na gawa sa bato at kahoy. Ito ay isang pakiramdam ng kapanatagan, isang lugar kung saan ang ating puso ay hindi na kailangang magtago mula sa mundo. At minsan kailangan muna nating iwanan ang tahanan na ating nakasanayan upang matagpuan ang tunay na tahanan na para sa atin. Ang tahanan kung saan ang bawat halakhak ay totoo, ang bawat yakap ay mainit, at ang bawat umaga ay isang bagong pag-asa.